Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatanong sa inyo kung hanggang saan ang kayang ibigay ng isang babae para sa pangalang minamahal niya? May mga sakripisyong nagpapalaya, ngunit meron ding mga sakripisyong unti-unting pumapatay sa iyong pagkatao. Ito ang kwento ni Alonsina, isang babaeng sinubok ng tadhana na pumili sa pagitan ng pag-ibig na kanyang ipinaglalaban at pagpapahalaga sa sarili na matagal na niyang kinalimutan. Samahan niyo akong tuklasin ang kanyang paglalakbay. Ang halakhak ng kanyang 4 na taong gulang na anak na si Dalisay, ang nagsisilbing musika sa loob ng malawak ngunit malungkot na Hacienda del Mar. Para kay Alonsina, ang bawat ngiti nito ay isang sinag ng araw na tumatagos sa makakapal na pader ng kanilang tahanan. Magkahawak kamay silang naglalakad sa hardin, sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga, kung saan madalas silang magtago mula sa mapanuring mga mata ng mundo. "Mama, look, a yellow butterfly!" Sigaw ng munting bata. Itinuturo ang paru-parong marahang dumadapo sa isang bulaklak ng gumamela. Ngumiti si Alonsina, isang nangiting totoo at walang halong pagkukunwari. Dito, sa piling ng kanyang anak, siya ay buo. Dito, siya lang si Mama. Hindi asawa, hindi manugang. "Ang ganda, anak!" Mahina niyang sagot. Hinahaplos ang buhok ng bata. Sa mga sandaling tulad nito, halos makalimutan niya ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Halos maniwala siyang ang buhay na pinasok niya ay tunay na isang paraiso. Ngunit ang mga sandali ng kapayapaan ay tulad ng paru-paro, maganda ngunit panandalian. Isang matinis na tunog ng takong sa baldosa mula sa di kalayuan ang biglang pumutol sa kanilang tahimik na mundo. Agad na nanlamig ang mga kamay ni Alonsina. Agad na nagbago ang ihip ng hangin. Kilala niya ang mga yabag na yon. Ang bawat hakbang ay may bigat, may awtoridad, may lamig. Si Amaranhig del Mar, ang kanyang biyenan, ay papalapit. "Alonsina," ang boses nito ay kasing talas ng tingin na ipinukol sa kanya. Walang bakas ng init, walang bahid ng pagmamahal na karaniwang maririnig mula sa isang lola na sasalubong sa kanyang apo. Dahan-dahang tumayo si Alonsina, marahang itinago si Dalisay sa kanyang likuran. "Opo, Mama," sagot niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Tumigil si Amaranhig sa kanilang harapan. Ang mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa hangin. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na laging nagpaparamdam kay Alonsina na siya ay kulang, na siya ay hindi karapat-dapat. "Pumunta ka sa aking opisina. May mahalaga tayong pag-uusapan." Utos nito. Bago tumalikod at naglakad pabalik sa mansyon, hindi man lang sinulyapan ng apo na sumisilip sa likod ng ina. Huminga ng malalim si Alonsina. Hinawakan niya ang kamay ni Dalisay. "Anak, punta ka muna kay Yaya Wawa, ha? May kakausapin lang si Mama." Pagpasok sa opisina, ang amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy ang sumalubong kay Alonsina. Nakaupo si Amaranhig sa likod ng malaking mesa na gawa sa nakira, tila isang reyna sa kanyang trono. Sa ibabaw ng mesa ay nakakalat ang mga papeles, mga statement ng credit card, mga resibo, mga paalala sa bayarin. Ito ang mga papeles na pinagkakaabalahan ni Alonsina gabi-gabi. Tinitiyak na ang bawat sentimo ng perang pinaghirapan niya mula sa kanyang online business ay napupunta sa tamang gastusin. "Umupo ka," sabi ni Amaranhig. Hindi inaalis ang tingin sa isang makintab na magazine. Sumunod si Alonsina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. "Malapit na ang kaarawan ko," panimula ng matanda. Sa wakas ay ibinaba ang magazine. At bilang isang Del Mar, hindi maaaring hindi ito i-celebrate ng bongga. "I'm planning a party," isang grandeng handaan sa Villa Esmeralda. Tumangulang si Alonsina, hindi sigurado kung ano ang inaasahan sa kanya. Ngumisi si Amaranhig,
Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam kong abala ka sa pagbibilang ng kusing sa mga papel na yan. Sabi nito, itinatapon ang isang mapanuyang tingin sa mga statement sa mesa. Pero kailangan mong maintindihan, Alonsina, may reputasyon tayong inaalagaan. Hindi tayo maaaring magmukhang naghihirap. Ano po ang maitutulong ko, Mama? Magalang na tanong ni Sina. Kahit pa nagsisimula ng kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib, diretsong tumingin sa kanya si Amaranhig at sa isang iglap, naramdaman ni Alonsina ang lahat ng hangin na lumabas sa kanyang baga. Simple lang, ikaw ang magbabayad ng lahat. Parang nabingi si Alonsina. Po? You heard me? Mariing sabi ni Amaranhig. Ang venue, ang pagkain, ang mga imbitasyon, lahat. Sagot mo. Itinulak nito ang isang brochure ng Villa Esmeralda sa ibabaw ng mesa. Ito ang pinakamaliit na bagay na maaari mong gawin bilang pasasalamat sa pagtanggap sa iyo sa pamilyang ito. Isipin mo na lang na ito ang presyo na dapat mong bayaran para sa apelidong Del Mar na dinadala mo. Nanginginig ang mga kamay ni Alonsina. Ang halagang nakasulat sa brochure ay sapat na para sa isang taong pag-aaral ni Dalisay sa isang disenteng eskwelahan. Iyon ang perang pinag-ipunan niya, ang perang galing sa sarili niyang dugot pawis. Pero Mama, hindi po yata kaya ng budget. Gawan mo ng paraan. Putol ni Amaranhig. Ang boses ay puno ng finality. Hindi ako tumatanggap ng hindi bilang sagot. Nang gabing iyon, hinanap ni Alonsina ang kanyang asawa, si Agos. Naabutan niya ito sa kanilang silid. Abala sa panonood ng basketball sa telebisyon. Sa huling hibla ng pag-asa, ikinuwento niya ang nangyari. Pinatay ni Agos ang TV. Bumuntong hininga ito at umiwas ng tingin. Sina, alam mo naman si Mama. Gusto lang niyang maging masaya. Pero Agos, ang perang yon ay para sa kinabukasan ni Dalisay. Hindi na napigilan ni Alonsina ang panginginig ng kanyang boses. Hindi ba't pinag-usapan na natin to? Magagawa natin ang paraan yan. Sagot ni Agos. Lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Pagbigyan mo na si Mama. Para tahimik ang lahat. Para sa kapayapaan ng pamilya. Ang mga salitang yon, para sa kapayapaan. Ilang beses na ba niyang narinig ang mga iyon? Ilang beses na ba siyang nagsakripisyo para sa kapayapaang hindi naman niya tunay na naramdaman? Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto. Si Amaranhig, nakatayo sa may pintuan na parang isang multo. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, nakikinig. Naglakad ito papasok. Kinuha ang brochure ng Villa Esmeralda mula sa ibabaw ng mesa kung saan ito iniwan ni Sina kanina. Inilapag niya ito nang may diin sa harap ni Alonsina. Kailangan ko ng desisyon mo bukas. Malamig na sabi ng matanda. Ang mga matay nakatitig sa kanya. At ng pera. Huwag mo akong bibiguin. Tumalikod na ito at isinara ang pinto. Iniwan si Alonsina na nakatayo roon, nakatingin sa mukha ng kanyang asawa na muling umiwas ng tingin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alonsina ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Siya ay nasa isang bahay na puno ng tao, ngunit wala siyang kakampi. Siya ay nasa isang hawla at ang mga rehas nito ay gawa sa ginto at kasinungalingan. Walang idinulot na ginhawa ang pagtulog, buong magdamag, gising ang diwa ni Alonsina, nakikinig sa bawat paghilik ni Agos sa kanyang tabi, sa bawat pagpatak ng oras sa lumang orasan sa dingding. Ang bawat tunog ay tila isang paalala ng ultimatum na ibinigay ni Amaranhig, isang bombang may tiyak na oras ng pagsabog. Ang kama, na dati kanlungan ng kanilang pagmamahalan, ay naging isang malawak at malamig na espasyo sa pagitan nilang dalawa. Bumangon siya bago pa man sumikat ang araw. Dahan-dahan para hindi magising ang asawa. Sa salamin,
Isang babaeng may mapupungay na mata at pagod na kaluluwa ang tumitig pabalik sa kanya. Nasaan na ang babaeng puno ng pangarap na pinakasalan ni Agos? Nasaan na ang pangako ng isang buhay na puno ng pagmamahal at pag-unawa? Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang hapon sa dalampasigan bago pa sila ikasal. Nakaupo sila sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw. Hinawakan ni Agos ang kanyang mga kamay. Tinitigan siya sa mata at sinabing, "Pangako, Sina, kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo, kahit sino." Ang alaala ay kasing init ng papalubog na araw noon, ngunit ang katotohanan ngayon ay kasing lamig ng sahig na kanyang tinatapakan. Ang pangako ay naging isang hungkag na salita, tinangay ng alon at ibinaon sa buhangin ng pagkakataon. Naramdaman niyang gumalaw si Agos sa kama. "Sina, ang aga mo naman," sabi nito. Ang boses ay inaantok pa. Hindi lumingon si Alonsina. "Hindi ako makatulog." Bumangon si Agos at lumapit sa kanya. Niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. "Iniisip mo pa rin ba yung sinabi ni Mama?" Mahina nitong tanong. "Huwag mo nang masyadong dibdibin. Alam mo naman, malapit na ang kaarawan niya. Gusto lang niyang maging espesyal." "Espesyal sa kapariwaraan natin, Agos?" Mahinang sagot ni Sina. Ang pait ay hindi maitago sa kanyang boses. "Ang perang yon, Agos. Para kay Dalisay yon." Alam ko. Mabilis na sagot ni Agos, hinigpitan ng yakap. "Pero isipin mo na lang, Sina. Kapag napagbigyan natin siya ngayon, titigil na yan. Magiging masaya siya. At kapag masaya siya, magiging mapayapa ang buong bahay. Hindi ba't yun din ang gusto mo? Kapayapaan?" Kapayapaan. Muli ang salitang iyon. Ang kapayapaan na laging siya ang kailangang magbayad. Humarap siya kay Agos, hinahanap sa mga mata nito ang lalaking nangako sa kanya sa dalampasigan. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking takot. Isang lalaking mas pipiliin ang madaling daan kaysa sa tamang daan. Ang kapayapaan na sinasabi mo ay katahimikan lang, Agos. Katahimikan dahil sumusuko ako, dahil nananahimik ako. Sabi niya, ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pag-ibig pa ba to? O pikit mata na lang akong sumusunod sa lahat ng gusto niyo? Hindi nakasagot si Agos. Yumuko lang ito. At sa katahimikan na yon, nahanap ni Alonsina ang kanyang sagot. Iniwan niya si Agos sa silid at nagtungo sa hardin, doon sa ilalim ng puno ng mangga. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makahinga mula sa bigat na dumadagan sa kanya. Doon, sa pagitan ng mga halaman at bulaklak, naabutan siya ng kanyang biyenang lalaki, si Payapa. Walang imik na lumapit ang matanda. Sa kanyang henerasyon, ang mga lalaki ay hindi pala salita. Ngunit ang kanilang mga gawa ay mas makahulugan. Inabutan siya nito ng isang mainit na tasa ng tsa. Ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit puno ng pag-unawa. Tila ba alam niya ang lahat ng pinagdadaanan ni Alonsina nang hindi ito nagsasalita. "Uminom ka muna," mahinang sabi ni Payapa. Iyon lang. Tinanggap ni Alonsina ang tasa. Ang init nito ay bahagyang gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Nag-angat siya ng tingin sa matanda. Nagbabaka sakaling may sasabihin pa ito, isang payo, isang salita ng suporta. Ngunit ngumiti lang si Payapa, isang pilit na ngiti. "Mag-ingat ka, anak," sabi nito bago siya tinalikuran at pumasok muli sa loob ng bahay. "Mag-ingat ka." Ang simpleng mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Alonsina. Hindi yun isang payo na sumunod, isa yung babala. Isang pagkilala sa panganib na kanyang kinalalagyan. Alam ni Mang Payapa. Nakikita niya. Ngunit tulad ng anak nito, pinipili rin niyang manahimik. Pumasok siya sa kusina para kumuha ng gatas para kay Dalisay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina sa probinsya.
Sinusubukang humanap ng kahit kaunting lakas mula sa boses nito. "O anak, napatawag ka?" Masayang bati ng kanyang ina sa kabilang linya. "Nay, kamusta po kayo?" Pinilit ni Alonsina na pasiglahin ang kanyang boses. "Heto, mabuti naman. Ikaw ang kamusta? Ang apo ko, si Dalisay. Kamusta?" "Okay lang po kami, Nay. Medyo abala lang po sa online business." Pagsisinungaling niya. Ang bawat salita ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Ayaw niyang malaman nito na ang prinsesang buhay na inaakala nitong tinatamasa niya ay isa palang pagdurusa. Pagkatapos ng maikling usapan, ibinaba niya ang telepono. Mas lalo niyang naramdaman ang kanyang pag-iisa. Bumalik siya sa kanilang silid. Si Agos ay naliligo na, naghahanda para sa trabaho. Si Dalisay naman ay mahimbing pa ring natutulog sa maliit nitong kama sa gilid. Ang inosenteng mukha nito, ang payapang paghinga, ang munting mga kamay na nakakuyom. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang yaman. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Lumuhod si Alonsina sa tabi ng kama ng anak. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi at doon bumuhos ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Tahimik, walang hikbi. Tanging mainit na likido lamang na dumadaloy sa kanyang mukha, tumutulo sa kumot ng kanyang anak. Ang bawat patak ng luha ay isang tanong. Kung ibibigay niya ang pera, isinusuko niya ang pangarap niya para kay Dalisay, isinusuko niya ang kapiraso ng dignidad na natitira sa kanya. Ngunit kung hindi niya ibibigay, anong klaseng impyerno ang naghihintay sa kanya sa loob ng bahay na ito? Anong klaseng gulo ang sasabog na tiyak na makakaapekto rin sa kanyang anak? Tumingala siya. Ang mga mata ay nakapako sa kisame na parang doon mahahanap ang sagot. Pag-ibig ba kay Agos ang dahilan kung bakit siya nagtitiis? O takot na lang ba sa kung anong mangyayari kapag siya ay lumaban? Ang pagmamahal niya kay Agos ay unti-unti nang natatabunan ng sama ng loob. Ang pag-asang magbabago pa ito ay paunti-unti nang namamatay. Ngunit ang pagmamahal niya para kay Dalisay, iyon ay walang hanggan. At gagawin niya ang lahat para sa bata. Kailangan kong pumili ng laban, sabi niya sa sarili. At sa ngayon, ang kapayapaan ni Dalisay ang pinakamahalaga. Kahit na ang kapayapaang iyon ay may katumbas na piraso ng kanyang kaluluwa, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya nang may bagong bigat sa kanyang puso, ngunit may isang desisyon na nabuo. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan, binuksan niya ang banking application. Ang bawat pagpindot sa screen ay tila isang malakas na dagok sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang kabuuang halaga ng kanilang ipon. Ang numerong yon ay kumakatawan sa mga gabing walang tulog, sa mga pinagpalibang pansariling kagustuhan, sa bawat sakripisyo. Isinulat niya ang account number ni Amaranhig. Ipinasok niya ang halagang katumbas ng isang grandeng handaan, isang halagang kayang bumuhay sa kanila ng kanyang ina sa probinsya sa loob ng 1 taon. Bago niya pinindot ang confirm, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa natutulog niyang anak. "Para sa iyo ito, anak," bulong niya sa hangin. "Isang araw, maiintindihan mo rin. Isang araw, babawiin kita." At sa isang huling nanginginig na paghinga, pinindot niya ang pindutan. Ang mensaheng transaction successful ay lumitaw sa screen, kuminang na parang isang hatol. Isang hatol na siya mismo ang pumirma. Ang mga salitang transaction successful ay tila isang tatak na permanenteng inilagay sa screen ng telepono at sa kaluluwa ni Alonsina. Nakaluhod pa rin siya sa tabi ng kama ng kanyang anak. Ang telepono ay hawak ng mahigpit sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi niya ito magawang ibaba. Tinititigan niya ang patunay ng kanyang pagsuko, ang resibo ng kanyang pagkatalo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata
tumama sa gitna mismo ng screen at nagkalat sa mga salitang nagpapatunay na ang pera para sa pangarap ng kanyang anak ay wala na. Nang umagang iyon, ang katahimikan sa Hacienda del Mar ay napalitan ng isang artipisyal na kasiglahan. Narinig ni Alonsina ang boses ni Amaranhig mula sa sala, masaya at mataginting habang kausap nito sa telepono ang coordinator ng Villa Esmeralda. Yes, everything is settled. The full amount has been transferred. Proceed with the most expensive package. Walang pasasalamat, walang pagkilala. Para kay Amaranhig, si Alonsina ay hindi isang taong nagsakripisyo. Siya ay isang obligasyon na tumupad sa kanyang tungkulin. Isang bangko na matagumpay na na-withdrawhan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging pugad ng abalang paghahanda. Dumarating ang mga caterer para sa food tasting, mga designer para sa mga dekorasyon, at mga kaibigan ni Amaranhig na puno ng opinyon at papuri. At sa gitna ng lahat ng ito, si Alonsina ay isang anino lamang. Nakaupo siya sa isang sulok ng malawak na sala, habang si Amaranhig at ang mga amiga nito ay tumatawa ng malakas habang pumipili ng kulay para sa mga mantel. May nagtanong kung anong bulaklak ang maganda. May nagmungkahi ng banda na tutugtog. Lahat sila ay may sinasabi. Lahat sila ay bahagi ng pagpaplano, maliban sa kanya. Ang babaeng siyang nagbabayad para sa lahat ng ito ay hindi man lang tinanong, hindi man lang sinulyapan. Para siyang isang multo sa sarili niyang pamamahay, isang tagamasid sa isang pagdiriwang na pinondohan ng kanyang pagod at luha. Isang gabi, pumasok si Agos sa kanilang silid na may dalang isang maliit na kahon. Inabot niya ito kay Sina. Para sa'yo, sabi nito. Sinusubukang ngumiti. Binuksan ito ni Alonsina, isang simpleng silver bracelet. Maganda sana kung sa ibang pagkakataon ibinigay. Ngunit ngayon, ang bigat nito sa kanyang palad ay parang kabayaran. Isang suhol para sa kanyang katahimikan. Salamat, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Isinara niya ang kahon at ipinatong sa mesa. Hindi niya ito isinuot. Sina, please, pagsusumamo ni Agos. Ginagawa ko naman ang lahat para maging maayos tayo, di ba? Konting pasensya na lang. Matatapos din to. Tumingin si Alonsina sa kanyang asawa. Maayos? Ito ba ang maayos para sa'yo, Agos? Ang pagmamasid sa akin habang unti-unti akong nauubos para lang sa kapritsyo ng nanay mo? Tanong niya. Hindi galit, kundi pagod. Isang malalim na pagod na higit pa sa pisikal. Hindi muling nakasagot si Agos. Ang katahimikan na namagitan sa kanila ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigawan. Ang tanging nagbibigay ng kahit kaunting ginhawa kay Alonsina ay ang yaya ng kanyang anak, si Ginhawa. Isang hapon, habang pinapatulog nila si Dalisay, napansin ni Yaya Wawa ang pananahimik at kalungkutan ni Sina. Ma'am Sina, mahinang sabi ng yaya habang maingat na inilalatag ang kumot sa bata. Okay lang po ba kayo? Isang pilit na ngiti lamang ang naisagot ni Alonsina. Lumapit si Yaya Wawa. Ang mga mata nito ay puno ng habag na hindi niya kailanman nakita mula sa sariling pamilya sa bahay na yon. Alam niyo po, ma'am, bulong nito, ang mga puno po, kailangan din ng malakas na bagyo paminsan-minsan. Doon po kasi nasusubok kung gaano kalalim ang kapit ng mga ugat sa lupa. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Alonsina. Hindi iyon payo, hindi rin panghuhusga. Iyon ay pag-unawa. Sa isang iglap, naramdaman niyang may isang tao sa bahay na yon na nakakakita sa kakanya. Hindi bilang manugang, hindi bilang ATM, kundi bilang isang taong dumadaan sa isang pagsubok. Dumating ang araw ng handaan. Pinili ni Alonsina na magsuot ng isang simpleng bestidang kulay krema, isa na matagal nang nasa kanyang aparador. Hindi siya nagabalang bumili ng bago. Hindi siya naglagay ng maraming alahas
Ayaw niyang maging bahagi ng pagkukunwari. Kung ituturing siyang tagalabas, kung gayon, magmumukha siyang tagalabas. Nagpahatid siya sa Villa Esmeralda, sakay ng isang taxi, hiwalay kina Agos at Amaranhig na nauna na sakay ng kanilang magarang sasakyan. Pagbaba niya, bumungad sa kanya ang karangyaan ng lugar. Mga naglalakihang chandelier, mga bulaklak na umaapaw sa bawat sulok, at mga tugtog ng isang string quartet. Humakbang siya papasok sa engranding pasukan. Ang kanyang simpleng pananamit ay agad na kaiba sa mga bisitang nakabihis ng kanilang mga pinakamamahaling kasuotan. Bago pa man siya makahanap ng pamilyar na mukha, isang babaeng may suot na headset at may hawak na clipboard ang magalang na humarang sa kanya. "Good evening, ma'am," sabi ng event coordinator. Ang ngiti ay professional. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang kanyang anyo. "I'm sorry, are you with the flower arrangement supplier?" Sa service entrance po ang daan. Ang mga salita ay tumama kay Alonsina na parang isang sampal. Masakit, nakakahiya, nakakamanhid. Siya ang nagbayad para sa bawat bulaklak, bawat ilaw, bawat pagkain sa lugar na yon. Ngunit sa mata ng mundo, hindi man lang siya isang bisita. Isa siyang trabahador. Isang taong hindi nabibilang. Nakatayo lang siya roon, hindi makapagsalita, habang ang coordinator ay naghihintay ng kanyang sagot. Sa likuran nito, natanaw niya ang kanyang biyenan, si Amaranhig, na tumatawa ng malakas kasama ang kanyang mga kaibigan. Hawak ang isang kopita ng champagne, ang reyna ng isang gabing binili mula sa kanyang kalungkutan. Nakatayo si Alonsina sa may pasukan. Ang mga salita ng event coordinator ay umuugong pa rin sa kanyang tainga na parang isang masamang panaginip. Sa service entrance po ang daan. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang mga paa sa sahig na marmol. Ang ingay ng kasiyahan sa loob. Ang malamyos na tugtog ng biolin, ang halakhakan ng mga bisita. Lahat ay tila nasa likod ng isang makapal na salamin, malayo at hindi abot kamay. Nakita ng coordinator ang pagkalito sa kanyang mukha. "Ay pasensya na po. Sino po ba sila?" Huminga ng malalim si Alonsina. Pilit na hinugot ang lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Asawa po ako ng anak niya," sabi niya. Ang boses ay mahina at halos paos. "Asawa po ako ni Agos Del Mar." Agad na namutla ang babae. "Naku ma'am, I'm so sorry po. Pasensya na po talaga." Sunod-sunod nitong paumanhin, halatang nataranta at nahiya. "Hindi po kasi kayo." "Sige po ma'am, pasok po kayo." Ang paghingi ng tawad ay hindi nakabawas sa sakit. Sa katunayan, mas lalo pa itong nagdiin sa katotohanan na sa gabing iyon, sa lugar na binayaran ng sarili niyang pera, ang kanyang pagkatao ay hindi man lang makilala. Naglakad siya papasok, bawat hakbang ay mabigat. Agad niyang natanaw ang kanilang lamesa. Nandoon si Amaranhig, ang sentro ng atensyon, nagniningning sa kanyang mamahaling gown. Katabi nito si Agos, nakangiti habang nakikipag-usap sa isang matandang lalaki na mukhang politiko. Sa kabilang dulo ng lamesa ay si Payapa, tahimik na umiinom ng kanyang alak. Ang mukha ay walang emosyon. Walang nakapansin sa kanyang pagdating. Umupo siya sa bakanting silya sa tabi ni Agos, ngunit ang asawa niya ay masyadong abala sa pakikipag-usap para siya ay lingunin. Maya-maya, lumapit ang isa pang bisita, isang don na kilala sa kanilang probinsya. "Amaranhig, binabati kita. Napakaganda ng iyong handaan," sabi ng don. "Naku, salamat Don Ricardo." Sagot ni Amaranhig, ang nangiti ay abot tenga. Ipinakilala niya ang anak. Siya nga pala, ang nag-iisa kong tagapagmana, si Agos, nagkamayan ng dalawang lalaki. Buong pagmamalaking tiningnan ni Amaranhig ang kanyang anak. Pagkatapos ay lumingon ito sa direksyon ni Alonsina at dire-diretsyong iniwas ang tingin na para bang ang silyang kinauupuan niya ay hangin lamang. Sa harap ng isang importanteng bisita, si Alonsina ay binura.
Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mga pisngi. Niyuko niya ang kanyang ulo, tinititigan ang disenyong bulaklak sa kanyang plato na para bang iyon ang pinakainteresanteng bagay sa buong mundo. Ginusto niyang maging isang langgam para makapagtago sa ilalim ng lamesa. Ngunit hindi pa doon natapos ang gabi. Habang nasa kalagitnaan ng kainan, mula sa kinauupuan nito sa gitna ng presidential table, biglang itinaas ni Amaranhig ang kanyang boses, sapat na lakas para marinig ng mga kalapit na lamesa. "Sina?" Nag-angat ng tingin si Alonsina. Lahat ng mata sa kanilang lamesa ay napunta sa kanya. "Naubusan ako ng champagne," sabi ni Amaranhig. Itinaas ang kanyang basyo. "Pumunta ka sa bar at kumuha ka pa ng isa para sa akin." Hindi iyon pakiusap. Iyon ay isang utos. Isang utos na ibinigay sa isang manugang sa harap ng 12 dosenang bisita na para bang siya ay isa sa mga waiter na naglilingkod sa gabing iyon. Narinig niya ang mahinang bulungan mula sa kabilang lamesa. Nakita niya ang mga tingin ng pagtataka at awa. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na likido na unti-unting kumalat sa buong katawan niya. Tumayo siya, walang imik. Habang naglalakad siya papunta sa bar, ang bawat hakbang ay tila milya ang layo. Ang mga mata ng mga tao ay nakatutok sa kanya. Mga matang mapanuri, mga matang nanghuhusga. Sa isang desperadong sandali, nagtama ang kanilang mga mata ni Agos. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Isang tingin na puno ng pagsusumamo. "Gawin mo ang isang bagay. Sabihin mo ang isang bagay. Ipagtanggol mo ako." Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Agos ay takot. Isang iglap na pagkakasala na agad na natabunan ng takot sa ina nito. At pagkatapos, sa pinakamasakit na paraan, umiwas ito ng tingin. Doon, gumuho ang huling piraso ng kanyang puso. Kinuha niya ang champagne mula sa bartender at bumalik sa lamesa. Inilapag niya ito sa harap ng kanyang biyenan nang walang salita. Bago pa siya makaupo, naramdaman niyang may tumapik sa balikat ni Amaranhig. Si Payapa. "Amaranhig, tama na." Narinig niyang bulong ng matanda sa asawa nito. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Ngunit iwinaksi lang ni Amaranhig ang kamay nito. "Huwag kang makialam dito, Payapa," sagot nito, at muling humarap sa mga kaibigan na para bang walang nangyari. Bumalik si Alonsina sa kanyang upuan. Ang pagkain sa kanyang plato ay hindi na niya magalaw. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Nais na lamang niyang matapos ang gabing iyon. Nais na niyang umuwi. Isang matandang ginang mula sa kabilang lamesa ang lumapit sa kanya. Marahil ay naawa sa kanyang kalagayan. Ngumiti ito sa kanya ng may kabaitan. "Iha, pasensya na sa abala," sabi ng ginang. "Kanina pa kasi kita napapansin. Mukha kang pagod na pagod." Nagulat si Alonsina sa biglaang paglapit nito. "Ay hindi naman po," pilit niyang sagot. Tinitigan siya ng ginang mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng simpatya. "Ang swerte mo naman at sa mga Delmar ka nagtatrabaho," sabi nito. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Napakabait nila, ano? Siguradong malaki ang pasahod sa'yo." Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ni Alonsina. Ang tugtog, ang tawanan, ang bulungan, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang mga salita ng ginang, mga salitang nagpako sa kanyang kinatatayuan, mga salitang humatol sa kanya bilang isang alipin sa isang pagdiriwang na siya mismo ang nagbayad. Nakatitig lang siya sa ginang. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ngunit walang salitang lumalabas. Siya ay panauhin, ngunit isang alipin. Ang biyahe pauwi mula sa Villa Esmeralda ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Mas masahol pa ito kaysa sa sigawan. Si Amaranhig ay nakaupo sa harap. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay ng kanyang gabi. Panakanakang tinitingnan ang sarili sa salamin. Si Agos ang nagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang panga ay naninigas.
At sa likod, si Alonsina ay nakatingin lamang sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan na parang mga naglalahong alaala. Hindi niya nararamdaman ang pagod. Ang nararamdaman niya ay isang malamig na galit. Isang apoy na dahan-dahang lumalaki sa loob ng kanyang dibdib. Sinusunog ang lahat ng natitirang pagmamahal at pasensya. Pagdating sa Hacienda del Mar, walang naghintay. Naunang bumaba si Amaranhig, dire-diretsong pumasok sa loob na para bang reynang umuwi sa kanyang palasyo. Sumunod si Agos, binuksan ang pinto para sa asawa nang walang imik. Ang katahimikan ay sumunod sa kanila hanggang sa loob ng kanilang silid. Isinara ni Agos ang pinto. Hinubad niya ang kanyang coat at ibinagsak sa isang silya. Si Alonsina ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Agos. Ang boses ay pagod. Sina, matulog na tayo. Iyon na yon. Isang utos para kalimutan ng lahat. Isang pakiusap na ibaon ang kahihiyan. Ngunit sa gabing iyon, napuno na si Alonsina. Bigla niyang ibinato ang kanyang maliit na purse sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Isang malakas at marahas na pagbasag sa pagkukunwari. Nagulat si Agos. Ano bang problema mo? Humarap si Alonsina at sa unang pagkakataon, nakita ni Agos ang apoy sa mga mata ng kanyang asawa. Isang apoy na hindi niya kailanman nakita dati. Problema ko? Tinatanong mo kung ano ang problema ko. Nagsimula ng manginig ang kanyang boses sa pinipigilang galit. Bakit ba ang init ng ulo mo? Maliit na bagay lang naman yon. Katwiran ni Agos, umiiwas ng tingin. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing gasolina sa apoy. Humakbang palapit si Alonsina. Ang bawat salita ay may bigat ng lahat ng kanyang tiniis. Maliit na bagay? Agos, maliit na bagay ba na mapagkamalang supplier sa isang party na ako ang nagbayad? Maliit na bagay ba na utusan na parang katulong sa harap ng daan-daang tao? Maliit na bagay ba na ang sarili kong asawa ay tinalikuran ako nang kailangan ko siya? Hindi naman sa ganun, Sina. Alam mo naman si Mama. Si Mama. Laging si Mama. Sigaw ni Alonsina, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit. Paano naman ako, Agos? Nasaan ako sa kwentong ito? Oo nga pala. Ako yung tagabayad. Ako yung tanga na nagbigay ng lahat para lang ipahiya at tapakan ang pagkatao sa harap ng lahat. Sumusobra ka na, Sina. Ina ko pa rin yan. Ganti ni Agos. Tumaas na rin ang boses. At asawa mo ako. O nakalimutan mo na? Nakalimutan mo na nang hayaan mong tawagin akong empleyado ng isang bisita? Masaya ka ba? Masaya ka bang nakita mo akong nagmukhang kawawa? Dahil ba sa ganong paraan, mas nagmumukha kang dakilang anak? Napatigagal si Agos. Natamaan siya sa sinabi ni Sina. Hindi mo ako kayang ipagtanggol, Agos. Pagpapatuloy ni Sina, ang boses ay basag na. Kasi sa pagitan ng kapayapaan mo at ng dignidad ko, laging dignidad ko ang isasakripisyo mo. Laging ako. Walang naisagot si Agos. Ang katotohanan sa mga salita ni Alonsina ay isang sampal na mas malakas pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ay hindi na pagmamahal, kundi pagkasuklam. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sa sobrang frustrasyon, ikinumpas ni Agos ang kanyang kamay at aksidenteng natabig ang kanyang wallet na nakapatong sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Nahulog ito at bumagsak sa sahig. Kumalat ang ilang laman nito. Bahala ka na nga dyan! Sigaw ni Agos, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkatalo. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Tumalikod siya, kinuha ang isang unan, at lumabas ng silid. Malakas na isinara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Alonsina sa gitna ng silid, nanginginig.
Ang sigawan ay napalitan muli ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may lamat. Isang lamat na alam niyang hindi na kailanman mabubuo. Umupo siya sa sahig, hinayaan ang mga luha na dumaloy ng walang tigil. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang pader, na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso, ay tuluyan ng gumuho. Nang maubos na ang kanyang luha, isang pakiramdam ng pamamanhid ang pumalit. Parang isang robot, nagsimula siyang pulutin ang mga nagkalat na gamit sa sahig. Isang litrato nila ni Dalisay, isang credit card, ilang mga resibo. Nang damputin niya ang wallet ni Agos para isauli ang mga laman nito, isang nakatuping papel ang nahulog mula sa isang lihim na bulsa. Hindi ito ordinaryong resibo. Kulay rosas ito, manipis, at may pamilyar na logo. Pinulot niya ito. Nanlamig ang buong katawan niya nang mabasa ang mga salitang nakasulat sa itaas. Resibo ng sanglaan. Isang resibo mula sa isang kilalang pawn shop sa bayan. Ang petsa ay nung isang linggo lamang. Ang pangalan ay malinaw, Agos Del Mar. Ngunit ang pinakanagpatigil sa kanyang paghinga ay ang bagay na nakasangla. Hindi ito alahas, hindi ito relo. Ang nakasulat doon ay Original, ORCR, Toyota Fortuner. Ang sasakyan na regalo niya kay Agos noong nakaraang Pasko. Ang sasakyan na binili niya mula sa sarili niyang ipon. Ang sasakyan na sinabi nitong iingatan niya. Nakatitig siya sa resibo, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang isang tambol na binubugbog. Ang galit at kahihiyan na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang bagong, mas nakakatakot na damdamin. Isang malamig at matalas na pagdududa. Bakit? Bakit kailangan ni Agos ng pera? At bakit niya ito inilihim sa kanya? Ang kulay rosas na resibo sa kanyang kamay ay tila mas mabigat pa kaysa sa isang blok ng semento. Si Alonsina ay nakaupo sa sahig sa gitna ng katahimikan ng kanilang silid. Ang tanging maririnig ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Ang pagdududa ay parang lason na mabilis na kumalat sa kanyang ugat. Pinparalisado ang kanyang buong katawan. Hindi ito isang simpleng pagsisinungaling lamang. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Isang nakakabaliw na pagnanasa na malaman ng katotohanan ang nagtulak sa kanya na tumayo. Ang pagod at kalungkutan ay napalitan ng isang desperadong enerhiya. Si Agos ay natutulog sa guest room, lasing sa alak at sa sarili nitong mga problema. Si Amaranhig ay tiyak na mahimbing na sa kanyang pagkapanalo. Ito na ang pagkakataon niya. Gamit lamang ang flashlight ng kanyang telepono, dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng pasilyo ay tila isang malakas na ingay sa katahimikan ng gabi. Ang bawat anino ay tila isang nagbabantay na kaluluwa. Ang destinasyon niya, ang maliit na opisina ni Agos sa dulo ng pasilyo. Ang lugar na yon na dati simbolo ng kanilang mga pangarap at pinagsamang proyekto ay nagmistulang isang lugar ng krimen na kailangan niyang siyasatin. Maingat niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Pumasok siya sa loob. Isinara ang pinto ng walang tunog at ang kadiliman ay tuluyang bumalot sa kanya. Itinutok niya ang ilaw ng kanyang telepono sa paligid. Ang mesa ni Agos ay magulo. Mga folder, mga papeles ng negosyo, isang basong walang laman. Saan siya magsisimula? Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang filing cabinet na gawa sa bakal sa sulok. Sinubukan niyang buksan ang unang drawer. Nakalak. Ganoon din ang pangalawa at pangatlo. Ngunit ang pinakaibaba, ang drawer na may markang personal ay bahagyang nakaawang. Tila minadali ang pagsasara dito. Hinila niya ito. Bumungad sa kanya ang mga lumang photo album at mga sulat. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang maliit na itim na kahon na gawa sa bakal,
katulad ng mga cash box na nabibili sa mga department store. Nanginginig ang mga kamay ni Alonsina habang inaangat niya ang kahon. Mabigat ito at nakalak din. Halos sumuko na siya nang maalala niya ang isang bagay. Ang kaarawan ni Agos. Ang kombinasyon ng lock ay laging ang kaarawan niya. 0815. Sinubukan niya. Click. Bumukas ito. Huminga siya ng malalim bago itinaas ang takip. Ang nasa loob ay hindi pera. Ang nasa loob ay isang makapal na tumpok ng mga papel, mga bank statement, mga liham mula sa bangko, mga notice of collection, at lahat ng ito ay nakapangalan hindi kay Agos, kundi kay Amaran Higdelmar. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa malamig na pader ng filing cabinet. Isa-isa niyang tiningnan ang mga papel sa ilalim ng liwanag ng kanyang telepono. Ang nakita niya ay isang kwento ng pagkawasak, mga statement ng credit card na may utang na umaabot sa milyon-milyon, mga talo sa kasino, mga liham mula sa mga pinagkakautangan na may kasamang banta. Ang buong buhay na ipinapakita ni Amaranhig sa labas, ang mga alahas, ang mga party, ang mamahaling damit, lahat pala ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan at utang. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang mga huling papel sa ilalim ng tumpok. Mga bank statement mula sa kanilang joint savings account. Ang account na para sana kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang sinusundan ng mga transaksyon. Hindi lang isa. Hindi lang ang pambayad sa party. Marami. Regular. Buwan-buwan sa loob ng halos isang taon, may malalaking halaga na inililipat mula sa kanilang account papunta sa personal na account ni Amaranhig. Mga halagang 50,000, 100,000, minsan ay higit pa. Ang mga pets ay tumutugma sa mga panahong sinasabi ni Agos na mahina ang negosyo o may biglaang gastusin. Ang lahat ng kanyang pagtitipid, ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo, ang lahat ng kanyang tiwala, lahat pala ay napupunta sa pagbabayad ng utang sa sugal ng kanyang biyenan. At si Agos, alam niya ang lahat. Hindi lang siya nagwalang kibo, kasabwat siya. Ang resibo ng sanglaan, ang pagsisinungaling, ang pag-iwas ng tingin. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pera mula sa pagkakasangla ng sasakyan ay malamang na isa lamang sa mga pambayad butas. Napahawak si Alonsina sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ang sakit ay hindi na galit, hindi na kahihiyan. Ito ay isang uri ng pagkakanulo na napakalalim, na parang isang kutsilyong ibinaon sa kanyang likod, hindi ng isang kaaway, kundi ng taong pinangakuan niyang makasama habang buhay. Ang pagpapahiya sa kanya ni Amaranhig sa party ay masakit. Ngunit ang matuklasan na ang pundasyon ng kanyang pagsasama, ang tiwalang ibinigay niya sa kanyang asawa, ay isa palang malaking kasinungalingan. Iyon ay nakamamatay. Ang ninakaw sa kanya ay hindi lang pera. Ang ninakaw sa kanya ay ang pangarap nila para sa kanilang anak. Ang ninakaw sa kanya ay ang kanyang kinabukasan. Nakatitig siya sa mga numero sa bank statement. Ang mga ito'y lumalabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang pag-asang balang araw ay makikita rin ni Agos ang kanyang halaga. Ang paniniwalang ang pag-ibig ay sapat na. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Sa malamig at madilim na opisina na yon, sa gitna ng mga ebidensya ng pagkakanulo, naramdaman ni Alonsina ang pagbabago sa loob niya. Ang puso niyang basag ay hindi na lang basta nagdurugo. Ito ay nagsimulang tumigas. Ibinulong niya sa kawalan. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bagong determinasyon na nabubuo sa likod ng sakit. Bakit, Agos? Bakit? Ang tanong ay hindi na nangangailangan ng sagot. Dahil sa gabing iyon, alam na niya. Tapos na. Hindi na lumiwanag ang umaga sa Hacienda del Mar para kay Alonsina. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay hindi na nagdadala ng pag-asa.
kundi anino lamang ng katotohanang kanyang natuklasan. Hindi siya natulog. Buong gabi, pinagmasdan niya ang tumpok ng mga papel sa kanyang tabi, mga bank statement, mga resibo, mga patunay ng isang mahabang listahan ng pagkakanulo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na humihilab. Ito ay naging isang manhid at malamig na bato. Bumangon siya, gumalaw na parang isang makina. Pinaliguan niya si Dalisay, binihisan at dinala sa kusina para mag-agahan. Ang lahat ng kanyang kilos ay kalmado, tahimik at may nakakatakot na katiyakan. Ang babaeng umiyak at nagalit kagabi ay wala na. Ang pumalit ay isang babaeng wala nang mailuluha pa. Naabutan nila si Agos sa dining area, umiinom ng kape. Ang mga mata nito ay namumugto, halatang hindi rin nakatulog ng maayos. Nang makita sila, agad itong tumayo. Ang muka ay puno ng pagsisisi. Nang makita ko si Sina na papalapit, kasama si Dalisay, isang tila tinik ang bumaon sa aking lalamunan. Ang hitsura niya ay kalmado, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay mas masakit pa kaysa sa galit na ipinakita niya kagabi. Gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong lumuhod at sabihing nagsisisi ako, pero walang salitang lumalabas sa aking bibig. "Good morning, anak." Bati niya kay Dalisay. Hinalikan ito sa no at inupo sa high chair. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Ang pagwawalang bahala niya ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking budhi. Alam kong nasaktan ko siya ng sobra, ngunit ang makita siyang ganito, parang isang estranghero sa sarili naming bahay, ay isang uri ng parusa na hindi ko inaasahan. Inasikaso ni Alonsina ang pagkain ng kanyang anak. Hindi niya kailangang tumingin kay Agos para malaman na nakatitig ito sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng tingin nito, ang bigat ng kasalanan na hindi nito masabi. Nang matapos kumain si Dalisay at dinala na ni Yaya Wawa sa hardin para maglaro, naiwan silang dalawa ni Agos sa katahimikan ng malawak na dining hall. Ito na ang pagkakataon. Walang imik, tumayo si Alonsina, kinuha ang folder na inihanda niya kaninang madaling araw at bumalik sa lamesa. Hindi niya ito ibinato. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan, na may kontroladong galaw, ipinatong niya ito sa harap ni Agos. "Ano to?" tanong ni Agos. Ang boses ay nanginginig. "Buksan mo." Simpleng sagot ni Alonsina. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang folder. Ang unang papel sa itaas ay ang rosas na resibo ng sanglaan. Nanlamig ang buong katawan ko. Sunod ay ang mga kopya ng bank statement, ang mga transaksyon, ang mga pangalan, ang mga petsa. Walang pagtatago, walang pagkakaila. Huling-huli na ako. Inangat ko ang aking tingin kay Sina. Ang mukha niya ay walang emosyon, walang galit, walang luha. Isang nakakatakot na kawalan. At mas gugustuhin ko pang makita siyang sumisigaw kaysa sa ganito. "Sina, I can explain." Nauutal kong sabi. Ang mga salita ay parang buhangin sa aking bibig. "Explain what, Agos?" tanong niya. Ang boses ay kasing talas ng isang patalim. "Explain mo kung paano mo nakuha ang perang pinaghirapan ko, ang perang para dapat sa anak natin, at ipinambayad sa utang ng nanay mo? Explain mo kung gaano nakatagal mo akong ginagawang tanga? O i-explain mo kung alin sa mga kasinungalingan mo ang dapat kong paniwalaan? Hindi ko sinasadya, Sina. Maniwala ka." Pagsusumamo ko, tumayo ako at lumapit sa kanya. Sinusubukang hawakan ang kanyang kamay, ngunit umatras siya. Nagipit lang si Mama. Akala ko, kapag natulungan ko siya, kapag naayos na ang lahat, magiging mas mabuti na ang pakikitungo niya sa'yo. Ginawa ko yon para sa atin, para sa kapayapaan. Ang mga katwiran ni Agos ay paulit-ulit na lamang. Ang salitang kapayapaan ay nawalan na ng anumang kahulugan. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata.
kapayapaan? O para sa katahimikan mo? Agos, hindi mo ito ginawa para sa akin. Ginawa mo ito dahil duwag ka. Dahil mas gugustuhin mong isakripisyo ako kaysa harapin ang nanay mo. Dahil mas madali para sa iyong lokohin ako kaysa tumayo bilang isang asawa at ama. Biglang lumuhod si Agos sa kanyang harapan, isang desperadong kilos ng isang taong wala nang mapagpipilian. Umiiyak ito, humahagulgol, nakahawak sa laylayan ng kanyang bestida. Patawarin mo ako, Sina. Please. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Magbabago na ako. Huwag mo lang kaming iwan. Huwag mong iwan si Dalisay. Ang pag-amin, ang pagluhod, ang pag-iyak. Ito sana ang mga bagay na gusto niyang makita noon. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan, wala na siyang maramdamang awa. Wala nang pagmamahal. Ang nararamdaman niya ay pagkasuklam. Pagkasuklam hindi lang sa ginawa nito, kundi sa kahinaan nito. Huminga siya ng malalim. Ang boses niya ay naging matatag at pinal. Hindi pera ang ninakaw mo sa akin, Agos. Ang tiwala ko. Ang mga pangarap natin para sa anak natin. Ang paggalang ko sa iyo bilang asawa ko. Tumayo siya. Hinawi niya ang kamay ni Agos na nakakapit sa kanya. At ang mga bagay na yon, hindi na maibabalik. Bumalik siya sa silid. Si Agos ay naiwang nakaluhod sa sahig, umiiyak. Ngunit hindi na lumingon pa si Alonsina. Nang makarating siya sa kanilang silid, kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para simulan ang paghabi ng isang bagong bukas. Sa pag-amin ni Agos, hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Ang naramdaman niya ay ang pagsasara ng isang pinto. At sa kanyang isipan, isang bagong pinto ang nagsimulang bumukas. Dinala niya ang kanyang anak, si Dalisay, sa kanilang silid. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tapos na tayo, Agos. Bulong niya sa kawalan. Ang mga salitang iyon ay hindi na para sa kanyang asawa, kundi para sa kanyang sarili. Isang pangako. Ikinandado niya ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng kandado ng pinto ay isang hatol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Alonsina ang hinatulan. Siya ang humatol. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagdadalamhati. Sa likod ng nakasarang pinto na yon, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ngunit ito'y nag-iba ng anyo. Mula sa isang malambot at masakit na kirot, ito ay naging isang matigas at matibay na bato ng determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang anak na si Dalisay, na payapang naglalaro ng kanyang mga laruan sa sahig. Walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa paligid niya. At sa sandaling iyon, nagkaroon ng linaw ang lahat. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig o sa nawalang tiwala. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng batang ito. At hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang tahanan na binuo sa kasinungalingan at kawalan ng respeto. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang kanyang laptop at nagtago sa banyo kung saan sigurado siyang walang makakarinig. Nag-login siya sa kanyang social media account at hinanap ang isang pangalan mula sa nakaraan. Si Attorney Lyra Santiago, isang kaibigan niya mula sa kolehiyo na ngayon ay isang matagumpay na family lawyer. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe. Lyra, kailangan ko ng tulong mo. Pwede ba tayong mag-video call? Urgent. Ilang minuto lamang ang lumipas. Tumunog ang kanyang laptop. Agad niyang sinagot. Bumungad sa screen ang mukha ng kanyang kaibigan. Nag-aalala. Sina? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ni Lyra. Sa maikling salita, isinalaysay ni Alonsina ang lahat. Ang panggigipit ni Amaranhig, ang pananahimik ni Agos, ang party, at ang pinakamatindi sa lahat, ang natuklasan niyang mga bank statement. Habang nagsasalita siya, wala nang bahid ng awa sa sarili. Ang boses niya ay kalmado at factual. Nakinig si Lyra nang walang putol. Nang matapos si Sina, huminga ito.
ng malalim. Sina, ang ginawa nila, lalo na ni Agos, ay hindi lang simpleng pagkakamali. That's economic abuse. Ang perang pinaghirapan mo at ang pera sa joint account ninyo ay conjugal property. Wala siyang karapatang kunin yon nang walang pahintulot mo para ipambayad sa personal na utang ng ina niya. Ang mga salita ni Lyra ay nagbigay ng pangalan sa kanyang pinagdaanan. Hindi lang siya asawang nagtitiis, isa siyang biktima. Anong pwede kong gawin? Tanong ni Sina. Marami. Matatag na sagot ni Lyra. Pero unahin natin ang pinakamahalaga. Ang kaligtasan mo at ni Dalisay. Kung desidido ka nang umalis, kailangan mong gawin yan ng mabilis at tahimik. Ipunin mo lahat ng ebidensya at humanap ka ng lugar na matutuluyan ninyo. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Sina ay nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ngayon, meron na siyang plano. Binuksan niya ang isang bagong tab sa kanyang browser. Ang unang hinanap niya, small apartments for rent. Ang mga larawan ng maliliit ngunit malilinis na espasyo ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Isang santuwaryo na malayo sa karangyaan at kasinungalingan ng Hacienda del Mar. Pagkatapos, nagbukas siya ng mga job-seeking website. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa para sa sarili niya at para sa kanyang anak. Nagsimula na siyang mag-empake. Hindi niya dinala ang mga mamahaling damit at alahas na regalo sa kanya ng mga Del Mar. Ang mga yon ay hindi kanya. Mga palamuti lamang yon sa kanyang ginintuang hawla. Ang inilagay niya sa isang malaking maleta ay ang mga simpleng damit nila ni Dalisay, ang mga paboritong laruan nito, ang kanyang laptop at ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang silver bracelet na bigay ni Agos ay iniwan niya sa ibabaw ng kama, isang simbolo ng suhol na hindi niya tinanggap. Habang abala siya sa pag-aayos, may narinig siyang mahinang katok sa pinto ng kanilang silid. Nanigas siya. Sino yan? Anak, si papa mo ito. Narinig niyang sagot ni Payapa. Ang boses ay mahina at puno ng pag-iingat. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas. Pagkatapos, narinig niya ang isang kaluskos sa ilalim ng pinto. Isang maliit at lumang passbook, ang dahan-dahang isinuksok papasok sa silid. Para sa kinabukasan ni Dalisay, sabi ni Payapa mula sa labas. Matagal ko nang itinabi para sa kanya. Gawin mo ang tama para sa inyong dalawa. Narinig niya ang mga yabag ng matanda na papalayo. Lumuhod si Alonsina at pinulot ang passbook. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang halagang sapat na para makapagsimula sila. Ang mga luha na akala niya'y naubos na ay muling namuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Sa gitna ng kadiliman, may isang taong nagbigay sa kanya ng liwanag. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang passbook ay nasa kanyang kamay. Hinalikan niya ang buhok nito at ibinulong ang isang pangako. Anak, aalis na tayo dito. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan pwede tayong maging masaya. Tayong dalawa lang. Pangako, gagawin ko ang lahat para magkaroon ka ng magandang buhay. Nang makumpirma niya ang isang taxi service sa kanyang telepono, sinimulan na niyang hintayin ang tamang oras. Sa ibaba, sa sala, naririnig ni Agos ang boses ng kanyang ina. Hindi mo ba kakausapin ang asawa mo? Nagkukulong na naman sa kwarto. Ano nung akala niya? Reyna siya dito. Hindi sumagot si Agos. Tinititigan lang niya ang hagdanan. Naghihintay, umaasa. Ngunit hindi alam kung ano ang aasahan. Biglang, isang tunog mula sa labas ang pumutol sa kanilang katahimikan. Isang busina ng sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang malaking gate. Napakunot ang noo ni Amaranhig. Lumapit ito sa bintana at sumilip. Isang taxi?
Sino ang nagpatawag ng taxi dito sa ganitong oras? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkainis at pagtataka. Hindi nila alam na ang taxi na yon ay ang simula ng kanilang wakas. At para kay Alonsina, ito ang simula ng kanyang bagong umaga. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng silid ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hindi ito dahan-dahan, hindi ito marahas. Ito ay kalmado at may katiyakan. Lahat ng mata sa sala, si Amaranhig na nakatayo malapit sa bintana at si Agos na nakaupo sa sofa ay napalingon sa itaas ng engranding hagdanan. Doon, lumitaw si Alonsina. Hindi siya umiiyak, hindi siya mukhang talunan. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang determinasyong hindi pa nila kailanman nakita. Karga niya sa isang braso ang natutulog na si Dalisay. Sa kabilang kamay, hawak niya ang handle ng isang itim na maleta na marahang bumababa sa bawat baitang ng hagdan. Ang eksena ay surreal. Si Amaranhig ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. At saan ka pupunta? Tanong nito. Ang boses ay matinis at puno ng pang-uuyam. Maglalayas ka? Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa'yo? Ganyan ka ba kawalang utang na loob? Huminto si Alonsina sa paanan ng hagdanan. Ilang talampakan lamang ang layo mula sa kanila. Tiningnan niya ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Utang na loob, mahinahon niyang sabi. Ang bawat salita ay malinaw at may bigat. Ang utang na loob po ay binabayaran. At sa tingin ko, sobra-sobra na ang naibayad ko. Pero hindi po ito lisensya para tapakan ang aking pagkatao. Nagulat si Amaranhig sa kanyang pagsagot. Aba't sumasagot ka na ngayon? Pinalaki ka ng pera ng pamilyang ito. Pinasarap namin ang buhay mo. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alonsina. Pinasarap o ginawang ATM? Sabihin niyo sa akin, Mama. Sabi niya. Idiniin ang salitang mama. Alin po sa mga utang ninyo sa sugal ang nabayaran ng masarap na buhay na ibinigay niyo sa akin? Namutla si Amaranhig. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Tumingin siya kay Agos na para bang naghahanap ng tulong, ngunit ang kanyang anak ay nakayuko lamang, hindi makatingin sa kaninuman. Huwag kang mag-alala, Agos. Pagpapatuloy ni Alonsina, ibinaling ang kanyang malamig na tingin sa kanyang asawa. Hindi na kita guguluhin. Hindi mo na kailangang mamili sa pagitan ng pagiging mabuting anak at pagiging mabuting asawa. Dahil ngayon, ginawa ko na ang desisyon para sa'yo. Tumayo si Agos, ang muka ay puno ng desperasyon. Sina, please, huwag ganito. Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Ayusin? Umiling si Alonsina. Walang nang dapat ayusin, Agos. Sinira mo na ang lahat ng pinili mong pagtakpan ang mga kasinungalingan niya. Sinira mo na ang lahat ng ninakaw mo ang kinabukasan ng sarili mong anak. Lumapit siya ng isang hakbang. Mahal kita, Agos. Maniwala ka. Minahal kita ng buong buo. Pero sa puntong ito, mas kailangan kong mahalin ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Agos na parang isang malakas na suntok. Napaurong ito na para bang nasaktan. Walang hiya kang babae ka, sigaw ni Amaranhig. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Aalis ka? Sige, umalis ka. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Huwag mong isipin na makukuha mo ang anak ko. Habang papalapit si Amaranhig kay Alonsina na para bang aagawin si Dalisay, isang tao ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Si Payapa. Ang tahimik na haligi ng pamilya ay sa wakas nagsalita. Tama na, Amaranhig. Ang boses ni Payapa ay hindi malakas, ngunit ito ay puno ng isang awtoridad na matagal nang nawala. Lahat sila ay natigilan. Payapa? Huwag kang makialam dito. Labas ka rito.
Sigaw ng ginang sa kanyang asawa. Ngunit hindi gumalaw si Payapa. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Ang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Kasalanan ko ito, sabi niya. Sapat na para marinig nilang lahat. Kasalanan ko kung bakit ka naging ganito. Maraming taon na ang nakalipas. Ako ang nagkamali. Ako ang muntik nang magpabagsak sa pamilyang ito dahil sa maling desisyon sa negosyo. Ginamit mo ang mana mo para isalba tayo. At mula noon, hinayaan na lang kita. Hinayaan kitang gawin ang lahat ng gusto mo dahil sa utang na loob ko sa'yo. Tumingin siya kay Alonsina. Hinayaan kong apihin mo ang isang mabuting tao. Hinayaan kong sirain mo ang pamilya ng sarili nating anak. Pagkatapos, ay humarap siyang muli kay Amaranhig. Pero hindi ko hahayaang sirain mo pa ang buhay ng apo ko. Hayaan mo na sila. Ang pag-amin ni Payapa ay ang huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ng pamilya Del Mar. Si Amaranhig ay napaurong, natulala, walang masabi sa harap ng isang katotohanang matagal na niyang itinatago. Ginamit ni Alonsina ang pagkakataong iyon. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Si Agos ay nakatayo lamang doon, paralisado. Pinapanood ang pag-alis ng kanyang mag-ina na para bang isang eksena sa isang pelikula. Pagdating sa pintuan, huminto si Alonsina ngunit hindi lumingon. Isang huling bagay, Agos. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado. Ang sasakyan na isinangla mo? Sa'yo na yon. Ituring mo na lang yung huling bayad ko para sa apelyidong Del Mar. Mula ngayon, ako na si Alonsina Reyes at ang anak ko ay si Dalisay Reyes. At sa mga huling salitang iyon, binuksan niya ang pinto at humakbang palabas. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Isang hangin ng kalayaan. Hindi niya nilingon ang mansyon sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangan. Narinig niya ang malabong sigaw ng pangalan niya mula kay Agos, isang sigaw na puno ng pagsisisi at huli na sa lahat. Ngunit ang tunog na iyon ay unti-unting humina habang papalapit siya sa taxi na naghihintay, isang sasakyang magdadala sa kanya palayo, sa kanyang nakaraan at patungo sa kanyang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay at karangyaan ng Hacienda Del Mar ay naging isang malayong alaala na lamang para kay Alonsina, parang isang kwentong napanood niya sa pelikula na hindi tungkol sa kanya. Ang kanyang mundo ngayon ay isang maliit na apartment na may 2 silid sa isang simpleng subdivision. Ang mga pader ay kulay puti, ang sahig ay laging malinis, at ang mga bintana ay laging bukas para pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Wala itong chandelier o mamahaling kasangkapan, ngunit para kay Alonsina, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Dahil ito ay sa kanila. Isang umaga, nagising siya sa amoy ng sinaing at sa mahinang tunog ng cartoons mula sa sala. Ngumiti siya. Ito na ang kanyang bagong normal. Bumangon siya at nakita niya si Dalisay na seryosong nakaupo sa sahig, nanonood, habang nginunguya ang pandesal na inihanda niya. "Good morning, my love," bati niya. Hinalikan ang tuktok ng ulo ng anak. "Good morning, Mama." Masayang sagot ng bata, hindi inaalis ang tingin sa telebisyon. Sa kusina, habang nagtitimpla ng kape, napatingin si Alonsina sa isang piraso ng papel na nakamagnet sa pinto ng refrigerator. Ito ang kanyang unang payslip mula sa bago niyang trabaho bilang isang administrative assistant sa isang maliit na kumpanya. Hindi ito kasing laki ng perang dumadaloy noon sa kanyang mga kamay, ngunit ang bawat sentimo nito ay sa kanya. Dugot pawis niya. Walang utang na loob na kaakibat. Walang kapalit na dignidad. At iyon ang nagpapatamis sa kanyang kape tuwing umaga. "Mama, look! I drew our family!" Sigaw ni Dalisay mula sa sala. Lumapit si Alonsina. Sa isang piraso ng papel, iginuhit ng kanyang anak ang 2 stick figure na magkahawak kamay. Ang isa ay malaki,
Ang isa ay maliit. Sa itaas nila, isang malaking dilaw na araw at isang bahay na may bubong na pula. Simple, buo, sapat na. Ang ganda naman ng drawing mo, anak, sabi niya. Niyakap ang bata. That's our home. Sa kabilang dako ng probinsya, sa Hacienda del Mar, ang katahimikan ay isang sakit. Ang dating masiglang mansyon ay naging isang malawak na museo ng mga alaala at pagsisisi. Mula nang umalis si Alonsina, nagbago ang lahat. Si Payapa ay mas lalong naging tahimik, ngunit ang kanyang katahimikan ngayon ay may bigat ng awtoridad. Si Amaranhig, sa kabilang banda, ay hindi na ang reyna ng kanyang kaharian. Ang kanyang mga kaibigan ay unti-unting lumayo nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga utang. Ang kanyang kapangyarihan ay nawala kasama ng perang ibinibigay sa kanya. Si Agos ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Gabi-gabi, umuuwi siya sa isang bahay na malamig at walang buhay. Madalas niyang natatagpuan ang sarili na nakatitig sa bakanting upuan sa tabi niya sa hapagkainan. Ang upuan kung saan dating umuupo si Sina. Naririnig pa rin niya ang halakhak ni Dalisay sa mga pasilyo. Isang multo ng kaligayahang siya mismo ang nagwasak. Isang hapon, pumasok si Amaranhig sa kanyang opisina. Ang dating pagmamataas sa mukha nito ay napalitan ng pagkainip. Agos, kailangan ko ng pera, sabi nito, direkta at walang paligoy. May mga bayarin ako. Dati, ang mga salitang ito ay magpapatakbo sa kanya sa takot. Ngayon, iba na. Dahan-dahang ibinaba ni Agos ang ballpen na hawak niya. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi na may takot, kundi may pagod at isang bagong tuklas na katatagan. Hindi na, ma. Mahinahon, ngunit pinal niyang sagot. Nagulat si Amaranhig. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi na. Pag-uulit ni Agos. Ang pera ko ay para sa mga obligasyon ko, para sa mga empleyado ko, at para sa sustento ni Dalisay. Tumayo siya. Kung may mga bayarin kayo, mama, marahil ay oras na para kayo mismo ang magbayad para sa mga ito. Wala kang utang na loob, sigaw nito. Siguro nga po, sagot ni Agos. Ang boses ay puno ng pait. Pero tapos na po akong maging duwag. Iniwan niya ang kanyang ina na natigilan sa opisina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya sinunod ito. Ang pakiramdam ay hindi masaya. Ito ay mapait. Ngunit alam niyang ito ang tama. Huli na para sa kanila ni Sina. Ngunit marahil, hindi pa huli para sa kanya na maging isang taong karapat-dapat sa paggalang kahit man lang sa sarili niyang mga mata. Isang umaga ng Sabado, dinala ni Alonsina si Dalisay sa dalampasigan. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat, pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang. Mama, the sea is so big, sabi ni Dalisay. Ang mga mata ay bilog sa pagkamangha. Ngumiti si Alonsina at niyakap ang anak mula sa likuran. Oh anak, malaki ito. Puno ng posibilidad. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang baga ng sariwa at maalat na hangin. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay tuluyan ng naglaho. Tinangay ng alon palayo sa dalampasigan. Ang mga sugat ay naroon pa, ngunit hindi na ito sariwa. Ang mga ito ay peklat na lamang. Isang paalala, hindi ng sakit, kundi ng lakas na kanyang natuklasan. Pinanood niya ang pagsikat ng araw hanggang sa ito'y tuluyang naging isang maningning na bilog sa kalangitan. Isang bagong araw, isang bagong simula. Tumingin siya sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa malawak na karagatan sa kanyang harapan at ibinulong sa hangin ang mga salitang matagal nang gustong isigaw ng kanyang puso. Malaya na kami. Napakaganda ng aral na iniwan sa atin ng kwento ni Alonsina. Hindi po ba? Ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal sa sarili
ay hindi pagiging makasarili. Ito ay ang pagbibigay halaga sa ating dignidad at pagkatao at ang pagkakaroon ng lakas ng loob na lisanin ang anumang bagay o sino mang hindi nakikita ang ating tunay na halaga. Ang pagpapatawad ay mahalaga, ngunit ang paglimot sa aral na dala ng sakit ay isang kapabayaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa isa na namang kwentong puno ng damdamin at aral. Sana po ay may napulot kayo mula sa paglalakbay ni Alonsina. Ano pong masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,